term extensions. Well, not just term extensions, parang kumbaga forever term extension of the president. Convert to parliamentary para yung mga nakaupong mga kongresista ay maging parliamentary, and then baka magkaroon ng forever. May cover up na nangyayari at walang umaamin kung sino nga ba ang leader at may pasimuno nitong People's Initiative. Pero malinaw naman para sa atin lahat at sa mga senador na itong si House Speaker Martin Romualdez nga ang sumusulong nitong People's Initiative at tinatakpan ng umano nitong nasa front kasama nga itong si Mr. Oñate at itong si Attorney Abad na kalaunan inamin na umano'y may mga sponsor pero hindi marireveal at itong si Attorney Abad ay hindi kasama sa perma ngunit ginamit ang kanyang pangalan dahil isa umano ito sa mga petitioner kalaunan ay inamin na nakipag-meeting naman kay House Speaker Martin Romualdez patungkol sa People's Initiative. At ayon nga kay Attorney Trixie Cruz, ang kanyang nakikitang posibleng plano nitong pamunuan ni House Speaker Martin Romualdez at ni Pangulong Marcos ay tinatarget nila na magiging parliamentary na ang ating gobyerno bago magsimula itong election ng 2028. Ibig sabihin kung sino man ang manalo bilang presidente ng ating bansang Pilipinas ay hindi na magpapatakbo ng ating bansa, kundi ang Prime Minister na yun umano ang pinaka-target ni House Speaker Martin Romualdez. Yan po ay talagang hindi inaamin syempre ni House Speaker Martin Romualdez, mga kababayan po natin, at dinideny niya na hanggang economic provision lamang ang kanilang plano. Ngunit ayon sa mga eksperto ay kapag nabuksan na itong pag-amend ng ating konstitusyon ay ipapasok na po, mga kababayan po natin, itong political amendment. To push people to talk about charter change using the People's Initiative. Ulitin ko sabi nila wala silang connection sa People's Initiative pero naglabas sila ng ads para nang sa gayon ay magkaroon ng public discussion at pagdi-disseminate ng information tungkol sa charter change at i-consider ang People's Initiative. So, yun nga sabi ni Sir June, ang daming paikot-ikot sa mga hearings. Diretso ng punot dulo nito is si Martin. Term extension talaga ang tumbok nila. So, totoo naman po yun. Kumbaga, kahit na maliwanag na hearing, maliwanag na yung mga ebidensya, maliwanag na, sila mismo, bumabalik-balik sila, nagkakamali sila ng sagot. Halimbawa, si Attorney Abad, nung una, walang nagme-mention na involved si Speaker Martin dito. Gayon pa man, nabanggit din ni Attorney Abad, na-meet niya in December si Speaker Romualdez at pinakilala ito ng isang stalwart ng charter change, congressman, an active congressman, sitting congressman, Congressman Rufus Rodriguez. So, yun yung hi kay Ma'am Rosaline, sabi niya ngayon lang siya nakaabot ng live, ngayon bayad daw siya ng tuition fee. Maraming salamat po. So, bakit may ganun? Bakit necessarily may cover up? What is it they're not telling us? Well, sinabi na ni Pangulong Duterte na ang purpose nito ay term extensions. Well, not just term extensions, parang kumbaga forever term extension of the president. Convert to parliamentary para yung mga nakaupong mga kongresista ay maging parliamentary, and then baka magkaroon ng forever. Diba? Kung gagawin nilang parliamentary ang ating sistema at ang nagpapatakbo ng gobyerno ay ang prime minister imbis na ang presidente, well, then they can just keep on being re-elected and re-elected at sila na forever ang mamumuno sa bansa. Sa ngayon nga ito pa yung ang maliwanag na nakikita natin dito sa mga hearings ay hindi nila intensyon magbigay ng impormasyon. In fact, ang intensyon nila ay tila magtago. Hindi niyo ba napansin? Yung mga sagot is, that's attorney so-and-so. What I'm seeing is like this. Imbis na sabihin nila na from the start, halimbawa, imbis na sabihin from the start, si Mr. Oñate ay involved dito sa People's Initiative kasi siya yung nagbayad ng ads and so on. At ngayon, nung lumalabas sa tindi ng question, iba sila na nga rin yung nag-explain kung bakit na
kasama naman pala sila, yung pirma ay kasama naman pala dun sa ilang mga grupo, allegedly, na kasama dun sa People's Initiative. So, what was the point in hiding that information? Ano ba yung andito? So, sa kakakulit at kakakulit rin, na nakita natin na nagmamadali sila. So, ang tanong, bakit sila nagmamadali? They want Alam niyo, nakita ko rin ito mga kababayan po natin, na ayaw nilang umamin na sila ang talagang nagpasimuno nito. Ayaw nila sabihin kung sino ang nasa likod nila. Kasi alam nila na talagang mamimilikros sila kapag itinuro nila ng diretsahan na itong si House Speaker Martin Romualdez ang nagpupundo sa kanila at nag-uutos na isulong itong People's Initiative. So yan ang aking pananaw mga kababayan po natin. Pero ayon nga sa mga nakalap na ebidensya ni Senator Amy Marcos, na umano'y ang kanyang pinsan talaga ang may pasimuno nito at ang kanilang target ay malinaw na term extension mga kababayan po natin. So mananatili sa pwesto itong si Pangulong Marcos, magbago ang ating gobyerno into parliamentary at syempre ang mapipili dahil siya ang pinakasikat, siya yung star dyan sa House of Representatives. Syempre itong si House Speaker Martin Romualdez na ayon nga sa ilang mga kritiko ni Martin Romualdez ay ginagamit umano ang kanyang pera o pera rin ng taong bayan, hindi pera niya, pera umano ng taong bayan sa pamamagitan ng ayuda para makilala ito at pamimigay ng pundo sa mga kapwa kongresista para kilalanin siya. At yun, nakita natin mukhang kinakatakutan nga ngayon mga kababayan po natin. Yun lang yung nakakaawa ngayon sa ating gobyerno, kasi ang gumagalaw dyan ngayon sa House of Representatives ay mukhang isang tao lang at kung ano ang kanyang sabihin, abay, yan ang masusunod. So ang kagandahan nito, kumpara naman sa mga senador po natin, may kanya-kanya silang decision. So hindi sila pwedeng utusan ng Senate President. Hindi sila pwedeng utusan kung ano ang kanilang gagawin. May kalayaan sila na makapag-decide kung kontra sila o pabor sa nagiging desisyon nitong Senate President Zubiri. May karapatan sila na kontrahin kung ano man ang sinusulong ni Senate President Zubiri, mga kababayan po natin. So kumpara umano sa House of Representatives na iisa lang at mukhang kinakatakutan umano ang namumuno diyan sa House of Representatives. At itong si Atty. Trixie Cross, yan din po ang kanyang nakikita, mga kababayan po natin, na iisa lang ang kanyang kumpas. Although may kumukontra, pero ilan lang, majority po siguro, mga sabihin natin 90% talagang pabor at sumusunod dito kay House Speaker. To be able to push for charter change before the 2025 elections. Pagka ganon, tapos na yung election, ay tapos na yung charter change, pag nag-election sa 2025, sa ano na sila? Parliamentary na po. Sabi ni Ma'am Jennifer, pati si Senator Amy, nahilo na sa paikot-ikot na sagot ng mga sinungaling. Yun nga po ulitin ko, underscore ko to. Ang intention yata nila is more to hide information than it was to give information. Naglabas na nga sila ng adset, pinakita nila kung ano yung gusto nilang palitan doon. And it isn't a coincidence na kasama yung edukasyon, ha? Hindi coincidence na kasama ang agrikultura, kasama yung... Bakit? Nung nag-compromise sila supposedly on the economic provisions. Economic provision ba yung maging 100% foreign-owned ang educational institutions? What about advertising? Kailan ba natin hiningi yun? So, sinong nag-decide nitong mga to? At akala ko ba kaya sila nagpapa-add ay para magpalaganap ng impormasyon and to encourage discussions, magkaroon ng diskurso sa publiko. Hindi po nga yung nangyayari. Imbis na nga diskurso ang nahihikayat natin dito, ay nagtataguan at nagsisinungalingan, nahihirapan na nga silang sumagot kung ano-ano na ang tinatago. At yung isa sa tingin kong tinatago nila ay ano ba dito? Ang role ng presidente. So, nakita natin, nung una, against siya sa charter change. Diba? Sabi niya, that's not a priority. 2022 pa lang sinabi niya yon. Ni-reiterate niya in 2023. So, bakit? Anong nangyari between that time, January 2023 and December 2023? Kasi December 2023, inilunsad na ni Speaker, or at least base dun sa mga nakita nating ebidensya at testimonya,
si Speaker really is involved dito sa People's Initiative. Ah, tapos din nagkakompromiso, supposedly, o sige, economic provisions lang, pasa kayo ng resolusyon. Imbis na tumahimik at Yan po ang problema mga kababayan po natin sa ating Pangulo. Nakikita po natin na mukhang buwabalintong at tras abanti ito sa kanyang mga desisyon at hindi nirerespeto, hindi sumusunod itong si House Speaker Martin Romualdez. Kahit sinasabi pa na itigil na itong People's Initiative, itinuloy pa. At ngayon talagang araw-araw halos nagkakaroon ng press con para banatan itong Senado pero walang sinabi itong ating Pangulo. At kung hindi pa nagkaroon nga ng celebration sa kaarawan nitong ni Juan Ponce Enrile ay hindi pa nag-usap umano itong si Zubere at si Romualdez mga kababayan po natin. Pero wala namang malinaw kung ano nga ba ang kanilang pinag-uusapan. Tapos na ba ang o tatapusin na ba ang gagawing investigation dito sa People's Initiative o ito ay pakitang tao lamang para kunwari ay nag-ayos na itong Senado at ang House of Representatives. Kasi nakita natin, ituloy-tuloy pa rin ang tirada nitong mga kongresista sa ating mga senador. Dahil mukhang hindi kasi nila makokontrol ang mga senador po natin, lalong-lalo na pagdating dito sa kanilang sinusulong na People's Initiative at Charter Change. So ngayon inuutusan nila, minamadali nila mga kababayan po natin. Mukhang hindi umubra ang kanilang plano. Marami ring kababayan po natin ang kumukontra at gusto nang bawiin ang kanilang signature dito sa People's Initiative. So antayin po natin kasi I think may isa pang pagdinig na mangyayari dito sa issue ng People's Initiative. Ano nga ba ang kakalabasan nito? Ano yung magiging recommendation ni Senator Amy Marcos at ang kaugnay sa issue nitong bagong ayuda system ng DSWD, itong AKAP nga na sinasabi ni Senator Amy Marcos na hindi siya pumirma pero inilabas ng House of Representatives na umano ipimirma siya. Pero ang sabi niya, ito umano ay electronic signature. So mukhang malabo. Hindi natin alam kung sino nga ba ang nagsasabi ng katotohanan. Kaya yan ang ating alamin sa susunod po nating mga update. At hanggang dito na lang muna tayo mga kababayan. At kung kayo po ay may komento sa loobin patungkol sa issue nito, mag-iwan na po dyan sa ating comment section. Maraming salamat po.